chapter 19, verse 30. Kung hindi po babasahin ko na lang po, ito po yung sinasabi ng John chapter 19, verse 30. Nang matanggap na nga ni Jesus ang suka, sinabi niya, naganap na, at iniyaw tayo ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tayo po ay magaling manalangin ng ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa hapon na ito at ako yung gagamitin mo para sa iyong ika-anim na wika, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, tulungan po ninyo ako na may paliwanag mabuti itong winika po ninyo, Panginoon. Lord, ihanda mo ang aming mga puso't pandinig upang aming maunawang mabuti ang iyong mga salita na aming mapapakinggan, mapapag-aralan sa hapon na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Kung mapapansin po natin, kasatapos pa lang ikatasin po ng ating Panginoon, itong limang wika ng sabihin niya, ako'y nauumbag. Nung marinig po ng mga sundalo, yung sinabi ng ating Panginoon, iniyabot nila at inainom sa Kanya yung suka. Nakapagtataka ko na ininom niya yung sukang iyon samantala inanggihan niya yung alak at mira. So, siguro dahil kasi ang alak at mira, ito'y nagbibigay o nagbabawa ng hirap ng dinaramdam ng isang tao nakapako kablos. Biglang sa sabi po dito, biglang tumahimik ang nakasanayan po kay Apostol Mateo sa 27 verse 50. Nang sa dalagang 50 ay pinunit niya ang nakatahimikan ngayon sa pagmagitan po na kanyang malakas na sigaw. Ang sabi niya, naganap na. Ito pong naganap na ito, isinalin sa salitang Grego na tetelestai. At isinalin sa English na it is. Ngayon po mga hapon, ito po na ikakaanim na salita ng ating winika ng ating Panginoon, ito po ay pangungusap ng tagumpay. Nang sabihin po niyan tetelestai, napagtagumpayan na po niya yung kanyang misyon dahil sa pagmamahal po niya sa bawat atin. Itong aking sasabihin na isilan po, siguro ako po pinakamaiksi na magsasalita sa inyong harapan. Ano po ba ang napagtagumpayan na gawin ng ating Panginoon? Ito yung misyon ng ating Panginoon. Natapos na po niya ang paghihirap at kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal niya sa atin sa ating lahat. Kapag sabi po dito, upang tayo po'y magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kapag sinasabi po ng Hebreo 9:22, wala daw pong kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo ng isang taong walang kasalanan, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Bakit po tapin o hulihin ng mga sundalo ang ating Panginoon ito? Dinala niya ang kanyang mga alagad doon sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. At sila pupunta siya doon at mananalangin siya sa kanyang ama. Dahil nung panahon na yun, siya po'y tao. At alam niya bilang tao, mararanasan po niya talagang matinding hirap sa kanyang katawan. Kaya anong ginawa niya? Pumunta sila sa lugar na yun at nanalangin po sa kanyang ama. Ito po yung kanyang panalangin. Sabi niya, Ama, kung maaari po sana, ilayin niyo sa akin ang sarang ng pagkikirap dito. At
Itong beses po niya, pinanalangin sa kanyang ama. Itong panalangin ito at ang naging conclusion po niya, yung pagsunod po niya doon sa kalooban ng kanyang ama. Noon po, habang siya po'y naghihirap, hirap na hirap ang kanyang katawan dahil sa ginagawa sa kanya ng mga karpalasan. Ano po? Totoo po, sabi po, ang dinala ng ating kapatid, yung number 4, sabi niya, tumawag po ka, umigaw siya ng malakas, sabi niya, Diyos ko, bakit po ninyo ako pinabayaan? Kapatid, totoo po, pinabayaan talaga siya ng kanyang ama. Kaya ayaw katulad ko natin binabanggit, ayaw pong makita kasi ng ama na ang kanyang anak ng panahon na yung dala-dala niya ang bigat at kasalanan ng mundo, ng sanglibutan. Kaya nagdilim ang buong paligid. Pinabayaan po talaga ng ating Panginoon ang paghihirap ng kanyang anak sapagkat kung hindi niya pababayaan, kung tutulungan niya ang kanyang anak, hindi mangyayari yung mission ng kanyang anak. Kaya nga po, pinabayaan po, ang sabi po ng Isaiah chapter 53, verse 10, sabi niya, sinabi ni Yahweh, ang paghihirap niya ay kalooban ko, at ang kamatay niya ay sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Kapatid, yun po yung mission kinabot at ginanap ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Pangalawang ginanap po niya ang gawain ng pagliligtas. Ito yung tinapos niya doon sa krus ng Kalbaryo, yung pagliligtas sa bawat isa sa atin. Sinasabi ko, dinapuglan ngunit parte nang siya po ay matalo doon sa digmaan sa Waterloo at siya po itinapon sa Helena. Sinasabi, araw-araw po daw po ay nakatayo siya. Kundi dahil sa lugar na ito at dahil sa ginawa ni Cristo, sana na alipin ko na ang lahat at kalulog ng mga tao. Kapatid, naganap na po ang ang kaligtasan at ng kapatawaran kapag tapos na kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Pero nakakalungkot mga kapatid, ang tao, pilit niya hinahanap ang kaligtasan sa maling paraan. Anong ginagawa ng tao? Ulit-ulit naman po. Ano ang ginagawa ng tao? Ang tao ay pilit na naghahanap ng kanyang kaligtasan sa maling paraan sa pamamagitan ng pag-anib sa iba't ibang mga relihiyon. Ang akala ng tao, ang relihiyon na makapagliligtas sa kanila. Sa totoo, hindi po kapatid, tandaan natin, walang relihiyon na napako sa krus. Walang relihiyon na napako sa krus. Ang iba naman, napapakabuti sila sa kanilang sarili. Sa akala na napapakabuti, may ililigtas sila. Tandaan natin kapatid, kailanman anuman ang gawin mong mabuti, hindi ka maliligtas. Bakit? Bakit? Kung sa pamamagitan ng mabuting gawa natin maliligtas tayo, walang kabuluhan ang ginawa sa Kristo ni Cristo sa krus ng Kalbaryo. At kung sa pamamagitan ng ating mabuting gawa maliligtas tayo, maaaring magmamalaki pa ho tayo. Tama ko ba? Kasi, kulit ka sa pagkakay ko ganyan eh. Napangalap na sabi, hindi anak, huwag nasabi ka kulit ka sa to. Ay bakit? Hindi akong tawa na rin. Buwan ng mga bata, hindi ako gumawa ng masama sa aking tawa. Yun po paniwala nila. Kasi magmamalaki ka talaga eh. Tama ko ba? Kaya ayaw ng Diyos na hindi tayo maliligtas sa pagkakay mabuting gawa. Ang iba po, ang ginagawa naman nila, ito'y panahon ng Biyernes Santo, ito'y panahon ng pagpipinitensya. Di ba ba? Nagpipinitensya ang mga tao para sa kanila, para maligtas sila. Ngayon po, sikat ang Pampanga. Ganun ba?
akala po nila sa pamamagitan ng ginagawa po nila ay maliligtas sila. Ang ginagawa nila ay, alam po, maling-mali. Bakit? Insulto po ito para sa ating Panginoon. Bakit? Kasi, pinahal siya ng Panginoon. Yung gawain ng pagligtas, ang gawin na lang natin, lumapit lang tayo para maligtas. Oo. Maling-mali. Kaya kapatid, tandaan natin, ang kaligtasan hindi po sa mga ganun. Ang kaligtasan sinasabi ng Bible, sa Gawa 4:12, ang sabi po niya, kay Yesu Cristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kapag sa silong ng langit ang kanyang panganalaman ng ibinigay ng Diyos ay kaligtas ang bawat isa sa atin. Yan chapter 14 verse sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino may hindi makakaparoon sa mabuti na pamamagitan ko. Pag yan chapter 3 verse 16, kapag gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibinigay niya kanyang tuntunan at upang ang sino man magpalataya kanito sa ating Panginoon Kristo ay hindi magpapahamak kundi magkaroon ng Diyos. Halika. Amen. Yun lamang po ang dapat po natin. Paano tayo maliligtas kapatid? Kung hindi ka maligtas, dapat mag-desisyon ka na ngayon. Gawin mo ang nararamdaman mo gawin. Paano? Aminin mo kapatid na ito ay makasalanan. Magsisi ka ang mga kasalanan ng gawa mo. Paniwalaan mo na si Kristo ay namatay dahil sa iyong ating mga kasalanan. At tapos, tanggapin natin, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kapatid, kung ang kami po dito, kung ang tao o kung ikaw ay pupunta sa impyerno at hindi maliligtas, kasalanan mo na yan, kapatid. Hindi na kasalanan niya ng Diyos. Bakit? Kasi po, ang Diyos buhat mo na niya ngayon ay palagi kong nagkanya para bawat isa sa atin na wala pa po sa Panginoon sa Kanya. Ang sabi niya, Mark chapter 11 verse 58, anong sabi ko na ayun lahat na napapagalitan na hindi lang lubar dahil sa inyong mga pasanit at kayo'y sa pangalan po na namin kayong Jesus, ito po namin dalangin. Amen.